Manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito at muli narito kami sama-sama upang makapag-aral po ng iyong salita at matuto, Panginoon. Makita namin ang mga ganda, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God, at maunawaan namin sa biyaya mo. Salamat sa Santong Espiritu. Siyang magiging katuwang namin upang mas lubos naming makita at maunawaan ang mga salitang nais mong ihatid, O Diyos, sa gabi pong ito. Kaya salamat po, Lord, sa buhay po ng bawat isa na narito po ngayon. Nagbigay ng panahon upang matuto rin, Lord God, at higit sa lahat, mapapurihan ka, O Diyos, sa ganitong kaparaanan. Kaya salamat po, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So, pinagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. At purihin po ang Panginoon, no? Samahan niyo po ako sa Book of Romans, chapter 12, verse 19. Aklat po ng Roma, chapter 12, verse 19. Ang sabi po ay, Beloved, do not be avenged yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. Sa Tagalog po, ang sabi, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, bigyan ninyo ng puwang ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ang paghihiganti ay sa akin at pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Ito ang sinabi ng Panginoon. So ngayong gabi po, no, yun yung ating pong hukayin at unawain, no? And of course, I know na very familiar tayo sa mga ganitong, sa talata pong ito, na madalas nagagamit po natin sa mga panahong tayo po ay naapi. No po. Pero tingnan po natin yung mensahe ng Panginoon tungkol sa verse pong ito. At yun po yung ating pong bubuklatin. Po, at hayaan po natin na ang scripture din ang magpaliwanag po sa atin. So may mga panahon, no, halos lahat po tayo ay may mga kwento ng pananakit o may mga sugat na dulot po ng mga salita na hindi mababawi. May mga sugat na dulot ng may mga nagtaksil sa ating tao na pinagkatiwalaan natin. Meron ding sugat na dulot po ng pantahimik lang pero ngunit paulit-ulit po na parang kawalan po ng hustisya. So, hindi lahat ng sugat ay meron pong marka sa balat, pero marami ang merong marka sa puso. Ano po? Na yung mga sugat sa puso, may mga sugat na hindi umaagos yung dugo, pero gabi-gabi ay bumibigat sa dibdib at bumabalik sa isipan. Marahil, no, may mga experience tayong ganito. At hindi ko alam kung iba ay nasa ganitong sitwasyon pa. Ano po? At sa mga sandaling ganun, no, pag nasa ganung sitwasyon tayo, hindi sermon yung hinahanap ng puso natin kundi yung sagot. No? Parang hindi ito yung tungkol doon sa parang ang tanong po natin ay nasan ang Diyos sa mga pangyayaring ganito sa sitwasyon ko. No? Maybe may mga experience din tayo na ganito rin po ang naging ating katanungan. No po, na naging ganito rin po yung ating pong hinahanap, nasan ang Diyos sa mga ganitong tagpo na merong akong pinagdaraanan. Dahil kapag nasasaktan ang tao, ang unang hinahanap po ay hindi paliwanag, kundi yung katarungan sa kanyang sitwasyon. No, minsan po yung panalangin natin ay hindi mahaba kung pagka tayo po ay nasa ganun, kundi parang isang tanong lang, Lord, nakikita mo ba yung kalagayan ko? No, Lord, sino ang kakampi sa akin? Ang mga tanong na ito ay hindi kakulangan ng pananampalataya. Ito po ay parang sigaw ng pusong sugatan na naghahanap ng katiyakan na ang Diyos ay buhay, makatarungan at may malasakit. Na minsan po yung mga panalangin natin, yun po yung nagiging labas sa bibig po natin. At doon po mapasok yung salita ng Diyos, no?
na maaring tunog mabigat sa una, pero kapag naunawaan natin, ito ay parang yung kapahingahan ng ating pong mga kaluluwa. Na yung sinasabing, the vengeance is mine. Hindi po ito pagbabanta ng Diyos sa atin. Parang hindi ito babala ng galit mula sa langit. Ito pong talatang ito ay deklarasyon ng pagmamahal. Isang pangako na ang Diyos ay hindi bulag sa mga sakit na nararanasan po natin, hindi siya bingi sa mga daing natin, at lalong hindi walang pakialam sa mga nakararanas po ng pang-aapi. So yun po, no? Yun yung ating pong titignan. Marahil tayo po ay dumaan sa ganung panahon. Isa tayo sa mga naging biktima ng karahasan, biktima ng panlilinlang, panloloko, biktima ng panlalamang, biktima tayo ng sama ng loob na binigay sa atin. Kaya tignan po natin kung paano tayo bibigyan ng kapahingahan ng Panginoon sa mga salita pong ito. So, at first, yung context po ng vengeance is mine. Ito po ay una, mahalagang maunawaan po natin na ito po ay isinulat na po hindi, yung Romans chapter 12, hindi ito isinulat para turuan po yung mga abusado kung paano gagamitin ang kapangyarihan nila. Hindi rin po ito instruction manual para sa mga nangaapi. No? Kundi ito po ay sulat ng pag-asa para sa mga Kristiyanong walang kapangyarihan sa mata ng mundo. Na mga reader po nito ay hindi ang mga nasa posisyon o trono, kundi yung mga nasa ilalim po ng paan ng imperyo ng Roma. Sila po ay pinagtatawanan dahil kay Kristo nung kanilang pong kapanahunan. Sila ay inuusig dahil sa kanilang mga pananampalataya. Yung iba po ay nawalan ng tahanan, nawalan ng kabuhayan, nawalan din ng reputasyon, at higit sa lahat, nawalan ng kalayaan. At ang iba ay itinuturing po na banta sa lipunan. Kaya sa ganitong konteksto po, isinulat ni Pablo ang mga salita pong ito. No, yun po yung kanilang kalagayan that time. Na po, nasa ilalim po sila ng kapangyarihan ng imperyo ng Roma. Na sila po ay pinagtatawanan, inuusig, no, yung kanila pong kalayaan ay wala. Ay, ganun po yung context po noon. Kaya isinulat ni Paul itong pong mga talatang ito. Kaya pansinin po natin, no, hindi sinabi ni Pablo, ipaglaban ninyo ang sarili ninyo. Hindi rin niya sinabi, gumanti kayo para matuto sila. Ang sinabi po niya ay mamuhay kayo ayon kung sino kayo sa Diyos. Nang ibig sabihin po, huwag ninyong hayaan na ang karahasan ng mundo ang humubog sa inyong pagkatao. So ibig sabihin, hindi tinuturo ni Paul, no, hindi porke tayo ay naapi, hindi porke tayo ay inuusig, pinagtatawanan, susuklian natin yung kanilang karahasan. Ang point ni Paul, no, ay wag mahubog yung inyong pagkatao dun sa karahasan na nararanasan nila sa ganong sitwasyon. No, kahit inaapi, parang gano'n, kahit inaapi sila, hindi kailanman tinanggalan ng dignidad. No, kahit tinatapakan sila ng mundo noong kanilang panahon, sila po ay itinatayo ng Diyos na ang hustisya ng Diyos ay hindi lamang po ito tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala. Ito po, no, yung hustisya ng Diyos, yung justice po ng Panginoon, ito po ay protection, no, pagtatanggol at pagpapahalaga sa kanyang mga anak at pagbabalik sa tamang kaayusan. So yun po yung context po, no, ng Roma, no, na 12 na ating pong pinag-uusapan. No, nasa ilalim po sila ng kapangyarihan na kung saan wala silang kontrol at sila po ay minamaliit, inaapi, inuusig, pinagtatawanan. Kaya dumating na isulat po yung talata po na yon ni Paul.
Kaya yung kung titingnan po natin ang buong flow po ng Romans chapter 12 from 17 to 21, no, makikita po natin ito ay hindi ho magkakahiwalay na utos kundi isang malinaw po na na journey mula sa natural na reaksyon patungo po sa natural na pamumuhay. Parang sinabi ni Pablo, sabi ni Paul, no, do not repay anyone evil for evil. Huwag kayong, kung ginawa kayo ng masama, huwag niyong susuklian ng masama. Ibig sabihin, huwag mong hayaan yung kasamaan ng iba ay magresulta rin ng ikikilos mo na maging masama. No, yun po ang pinopoint ni Paul. No. Sumunod niyang sinabi, live at peace with everyone as far as it depends on you. Hindi nito sinasabi na magiging payapa ang lahat ng sitwasyon, kundi ikaw ay pipiliin mong manatili sa karakter ni Kristo kahit hindi ganun yung trato ng iba sa iyo. No? So nagre-remind po si Paul, no, sa kanila pong, sa mga Kristiyano that time, na kung saan, kung dumadanas kayo ng mga problemang ganyan, mga pang-aapi, pang-alipusta, wag na wag kayong papayag na maapektuhan yung karakter nyo at maging kagaya kayo nila. No, wag kayong magsusukli ng kasamaan kung merong masamang ginawa sa inyo. Kundi piliin ninyo yung karakter ni Kristo kahit ganun yung trato ng iba sa inyo. Nang ibig sabihin, no, iwan sa Diyos ang justice, no? At ang kanya pong vengeance. Gagawa ng tama ang Panginoon at makatarungan ng Panginoon. Dahil ang hustisya po ay hindi ligtas kapag nasa kamay po ng sugatang damdamin. Ang sugat po ay may kakayahang gawing baluktot ang ating paghatol. Nakita nyo, di ba? Minsan kapag tayo nasaktan, pag nilagay mo sa kamay mo yung justice, dahil sugatan ka, nakakagawa ka rin ng hindi maganda. Kaya pinapaalala ni Paul, no, hayaan ninyong ibigay sa Diyos. At ang dulo po ng daloy sa isang napakalakas na pagpapahayag, no, ang sabi pong overcome evil with good, no? Overcome evil with good. Nang ibig sabihin, hindi tayo talo, hindi sila talo kapag hindi sila gumanti. No, sa mata ng Diyos, tayo panalo sila kapag hindi sila nagpapatalo sa kasamaan, no? Overcome evil with good, no? Yung masama gumawa sila ng mabuti sa mga kasamaan at yun yung tagumpay na gustong makita na pinahayag po ni Paul. Kaya dito po maunawaan na yung vengeance is mine ay hindi po ito parang approval o pahintulot na sa galit, kundi ito po ay isang invitation from freedom, no? Imbitasyon sa kalayaan. Kalayaan mula sa paulit-ulit na sakit, galit at paikot-ikot pong paghiganti. So yun po yung ating pong dadaanan, mamaya makikita po natin, no? At maunawaan po natin yung kung ano po yung pinakalaman po talaga niyan. Sa Old Testament background po, no, yung pahayag pong ito, no, ay galing po sa Deuteronomy chapter 32 verse 35. Na parang isang awit po ng Diyos na nagpapahayag sa kanyang katapatan sa kanyang bayan. Sa context po na yon, yung Israel po ay mahina. Sila po ay pinipiga ng kaaway at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Wala silang hukbo, no? Wala silang lakas, wala po silang boses. At doon po sinabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Hindi po para takutin ang Israel, kundi para tiyakin sila na hindi niya pababayaan ang nangyayaring parang kawalan ng hustisya sa kanila. At sa pangunawa po ng mga Hebreo, no, ang vengeance po, hindi po ito yung impulsive rage. Pag sinabing impulsive rage, kung may nanakit sa'yo, no, at bigla mo siyang sinantok, halimbawa, dahil sa galit mo, yun po ay impulsive rage.
Di ba, may nagsalita sa iyo ng pangit, ng masama. Dahil nung narinig mo yun, bigla kang nag-response, no, ng isang aksyon na hindi mo na-control yung sarili mo at nagantihan mo siya ng pananakit o anumang bagay din. So yun po ay impulsive rage. Yung vengeance po, no, kapag kasi sinabing vengeance sa mga Hebreo, sa mga Hebreo, sa Jews, ito po ay hindi tungkol dun sa impulsive rage. Na kung saan, pagka may nakasakit sa'yo, response mo kagad, ganti kagad ng the same. No, pag sinabi po kasi ng vengeance, tinitignan po nila ito ng isang judicial correction na parang isang banal na pagkilos ng Diyos upang ituwid yung mali. So yun, ganun po nila nauunawaan, no, ng mga Hebreo, no, yung vengeance. Hindi ito sa yung paggaganti, no, kundi isang judicial correction o yung banal na pagkilos ng Diyos upang ituwid yung mali, ipagtanggol yung mga walang boses at ibalik ang kaayusan. So ang Diyos po ay hindi kailanman gumanti dahil siya po ay nasaktan. Siya po ay gumagawa, ang Diyos ay kumikilos, no, hindi dahil nasaktan po siya, kundi dahil siya po ay makatarungan. Na kapag ang Diyos po ang gumawa, ang layunin niya ay hindi sirain ang buhay, kundi ibalik po yung kaayusan na winasak ng kasalanan at pang-api. Both side po yon, na po. Na kung saan yung nakasakit, yung nakaapi at yung inapi, ang layunin po ng Panginoon, hindi dahil merong nasaktan, no, hindi gaganti ang Diyos upang ipagtanggol o gawan din ng masama yung ng api. Kundi ang kilos po ng Panginoon, ang layunin niya ay hindi sirain ang buhay, kundi ibalik yung kaayusan dahil sa winasak ng kasalanan at pang-aapi. No? Tingnan po natin itong view po na to, no? Yung human revenge versus God's vengeance. Pag sabi pong human revenge, paghihiganti ng tao kadalasan po nagmumula doon sa sakit, no, sa sugat na hindi pa nahihilom at sa pride na nadurog. No, parang kapag tayo po ay nasaktan, kapag tayo po ay niloko o pinagsamantalahan, parang natural sa puso ng tao na maghanap po ng balance, parang isang paraan para ibalik yung sakit. May mga ganun pong siguro tayo minsan nararamdaman, no? Ang tawag po doon ay revenge. No, parang nasaktan ako, habang iniisip ko yung sakit, ay lalo akong nag-iisip ng paraan para makaganti. No? Hindi ko, ganun po, no? Siguro naranasan po natin yon. So yun po ay human revenge, no po. Ang iniisip natin ay ang iniisip po natin ay hindi agad yung kasamaan, kundi hustisya doon sa sariling term natin. No? Kailangan inapi ako, kailangan makabawi ako. Ang problema po, ang hustisya po ng tao ay lagi pong merong halong emosyon. 'Di ba? Laging may halong emosyon. Kaya naman gumaganti ang tao dahil driven po siya ng emosyon. Nasaktan ka habang iniisip mo yung sakit, yung emosyon mo lalong nag-stir up at gusto mong makabawi. No, kapag ka ganun po ang ating nararamdaman, kaya ang tao po ay gumagawa ng paraan upang ibalik yung sakit na meron siya at gumanti sa tao. Kaya ang ugat po noon ay hindi katarungan kundi galit. No, yung pagganti po ay hindi katarungan, no? Hindi ka nanghihingi ng katarungan sa nangyari sa iyo, kundi ang pinakaugat po noon galit. Na po, nakikita niyo po yung point po na 'yon. No, ang tao pong nagbabalik ng paghihiganti, hindi po hustisya yung kanyang hinahanap, kundi driven po siya ng galit. At hindi hinahangad yung hindi na hinahangad yung maitama yung mali. Para sa kanya, hinahangad lang makabawi, no, makaganti. Kaya ang tao pong kaya ang tanong sa loob natin,
ay hindi yung kung ano ba yung tama, hindi yun ang tanong eh. Kundi paano ako makakabawi? Paano ako makakaganti? Nagsalita siya ng pangit sa akin, pinost niya sa Facebook, paano ako gaganti? Magpo-post din ba ako? Magsasalita din ba ako ng pangit sa kanya? No, kapag ka nag-response tayo na bilang paghihiganti, tayo po ay ang ugat po nun ay galit, hindi para makakuha tayo ng katarungan doon sa ginawa po ng tao sa atin. Kaya doon po nagiging mapanganib po yung paghihiganti. Dahil po yung sugat na po na meron ka ang nagiging nagtutulak at ang galit ang nagiging dahilan upang gumanti ang tao. No, kapag ka nakaganti ang tao, sa una, parang meron kang pakiramdam na ginhawa dahil parang nakaganti ka. Pero ang dala po ng paghiganti, pero ang totoo po, no, kapag tayo po ay gumawa ng aksyon base doon sa galit po natin, no, parang pakiramdam natin nakaganti tayo, naibalik natin yung ating pong yung ganti sa kanya. Pero yun po ay panandalian lamang. Kasi pagkatapos po ng kilos na ginawa po natin ngayon, ando doon pa rin po yung bigat sa dibdib. Yes, nakaganti ka, pero yung bigat sa dibdib nandun. Yung galit hindi nawawala. Parang lalo nga itong tumitindi. Kaya yung konsensya po ay hindi gumagaan, lalong bumibigat. At yung sugat, sa halip pong gumaling, ay lalo pong lumalim. No, yung simple lang na example na merong ginawa sa'yo, nagsalita sa'yo, sinuklian mo rin ng hindi maganda dahil galit ka, no, imbes na maghilom, akala mo nakaganti ka, okay na, lalo pong lumalalim po yung sugat. Yun po yung katotohanan, no? Na kapag yung paghihiganti po ay hindi ang paghihiganti, ay hindi po ito nagpapagaling. Ito po ay nagpapalaki ng sakit, no? Pakiramdam natin parang may kalayaan kapag nakaganti, pero ang ibinibigay po nito, tayo po ay nagiging bandage. Yung pangako po ng revenge, no, ay yes, parang nararamdaman mo sa panandalian, nakabawi ka, pero tayo po ay natatali po sa bandage ng pagkakalipin. Kaya ang tao pong gumaganti ay hindi nagiging malaya. Siya po ay nagiging bihag. Kaya siya mismo yung galit na gusto niyang takasan ay siya po mismo ang naglalagay po at nagkukulong po doon. So that's the human revenge. Pero yung sagad, hindi po revenge ang kanya pong binanggit, kundi vengeance. No, ang vengeance ng Diyos ay ibang-iba po ito, no, sa paghihiganti ng tao. Hindi po ito impulsive, hindi rin ito emotional, hindi rin ito reaction, kundi yung vengeance na tinutukoy po ng Panginoon. Ito po ay righteous action na makatarungang pagkilos na nagmumula po sa kanyang perfect na nature, na ang Diyos po ay hindi kailanman gumaganti dahil nasaktan tayo o may even ang God. Di ba? Kahit nga ang God, kahit saktan natin, hindi siya gumaganti. Gumagawa siya dahil merong nilabag na katotohanan at may taong inapi. Kaya pag sinabi pong vengeance ng God, hindi po ito nangangahulugang marahas na galit. No, parang iniisip natin minsan na kapag sinabing may nagawa sa atin at lagi natin kino-quote, no, na sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Parang iniisip natin na yun na nakit sa atin, pwede magkaroon ng malubhang sakit o kaya magkaroon po ng mabigat na kalagayan. Kapag nalaman natin ganon, yan na, gumanti na ang Diyos para sa akin. So hindi po ganon ang Panginoon. Yung vengeance po, hindi po nangangahulugang marahas na galit. No? Sa biblical sense, ito po ay pagtatama ng mali at panunumbalik po ng kaayusan. Ulitin ko po. Nang sinabi po yung verse po na yun ni Paul, no po,
At ang kausap niya rin po ay mga Hebrew na kung saan alam nila nauunawaan nila yung word na vengeance, na hindi ito yung reaction na kailangang magkaroon din ng tugon doon sa sakit, no, parang paghihinti, kundi ito po nakikita po nila, no, na isang parang aksyon ng Diyos, yung judicial na aksyon ng Panginoon, na kung saan tinatama yung mali at binabalik yung kaayusan. Kaya ang Diyos po ay gumagawa hindi para iparamdam ang sakit, kundi para ipagtanggol yung nasaktan. Kaya ang sentro po ng kanyang justice ay hindi parusa sa nagkasala, kundi pagtatanggol po at pagbangon ng biktima. When it comes, no, yung sinabing ng Lord na the vengeance is mine, hindi niya pinopoint po yung taong nakasama ng loob sa atin, nakagawa ng mali sa atin, nakabigay sa atin ng hindi magandang bagay, na gaganti ang Panginoon ng mas matindi doon sa ginawa niya sa atin. Hindi yun ang iniisip ng Panginoon. Nung sinabi niya pong the vengeance is mine, the first thing, yung mga salita po na yun na binabanggit ni Paul, ang pinopoint po doon ay ibalik po sa atin yung inapi, yung taong inapi, taong nasaktan, no, taong nagkaroon ng sugat sa kanyang puso, na naging biktima. Yun po ang sentro. Ibig sabihin, no, yung talata po yun, ang sentro po nun ay ma-restore ulit yung tao. Ma-restore yung inapi, yung nasaktan, yung biktima. No po, hindi nakafocus doon sa taong nakasakit, kundi doon sa inapi. Kaya kung saan inaayos ng Lord, kita nyo, no, may mga panahong, may mga pangyayari sa buhay po natin, siguro may mga experience tayo na nasa ganung sitwasyon tayo, na talagang masakit yung ginawa sa atin, marahas yung ginawa sa atin, pero hindi ka kumibo, no? Meaning, hindi mo inilagay sa kamay mo yung hustisya, ipinagkatiwala mo sa Panginoon. No, inaayos ka ng Panginoon. Itinatama ng Lord yung mga maling bagay na nangyari. No? Una pong ginaayos ng Lord yung biktima. Tayo, kung sakali. Kung ikaw po ay inapi, ikaw yung priority ng Lord, una. No, para maibalik ka ng Panginoon, ma-restore ka ng Panginoon. Kung may nawala, maibalik yung nawala. Kung nasaktan, maramdaman mo yung comfort ng Panginoon. Kung may nasira, maiayos. Yun po yung pagtatanggol po, no? Binabangon ng Diyos yung taong biktima. So that's the vengeance ng Panginoon. Madalas kasi, no, na napako tayo na ang vengeance ng Lord, hihintayin ko na lang na may mangyaring masama sa kanya. At kapag meron ng mangyaring masama sa kanya, yun na yung sagot ng Lord doon sa ginawa ng taong yon na mali sa atin. So hindi po ganun ang kilos po ng Panginoon. Na po, hindi ganun gumawa ang Panginoon, kundi kung may mga bagay tayo man po ay inapi, nasaktan, no, yun na hindi tayo nabigyan ng katarungan, merong bagay na ginawa sa iyo, ang unang inaayos ng Lord tayo, no. Doon po, no, tinuturuan tayong magpatawad, tinuturuan tayong tanggalin yung bigat, tinuturuan tayong alisin yung mga sama ng loob, itinatayo tayo, ibinabangon muli tayo ng Panginoon. At ibinabalik ng Diyos yung mga bagay na nasira, yung mga bagay na nawala. Kaya malinaw po, no? Kaya sabi po sa awit, no, Psalms 103 verse 6, the Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Ibig sabihin po noon, hindi man agad natin makita ng ating mga mata, pero ang Diyos po ay gumagawa para sa mga tao pong inoppress, inapi. No? Wala pong luha ang hindi niya napapansin. Wala pong sigaw ang hindi naririnig po ng Diyos. Wala pong sugat ang hindi nakikita ng Panginoon. Kapag ang Diyos po ang humawak po ng hustisya, wala tayong kailangang ipilit. Wala na tayong kailangang balikan. Walang kailangang ipaghiganti. Bakit? Lahat ay inilalagay niya sa tamang lugar, sa tamang paraan, at sa tamang panahon. Kaya ang vengeance po ay hindi ito mapanira, kundi ito po'y pagpapanumbalik. No, hindi ito nagiiwan ng mas maraming sugat. No, kasi kung gaganti ang Panginoon
para merong ginawa sa ating mali, gumanti ang Diyos para sa atin. Di ba parang titingnan natin, sabi ng Lord, di ba, magpatawad. Pero bakit si God gumaganti doon? So yung paggantingan po ng Panginoon ay hindi yung kagaya ng nasa isip natin, na kailangan merong mangyaring masama doon sa taong yun. Yes, no, kung siya po ay gumawa ng hindi maganda, may consequence yun. Pero yung consequence po na yun ay hindi gawa po ng Diyos. Resulta po ng maling ginawa niya. Pero at the same time, kung paano ka inire-restore ng Lord, ganun din po inaabot ng Diyos yung taong nakasakit sa ng loob. Inaayos din ng Panginoon, itinatama ng Panginoon yung mga maling naging hakbang niya. So that's why may mga sitwasyon na tao pong nakasakitan natin, nakasama ng loob natin, nagsalita sa atin, pinatawad po natin. Kaya ang ending po, no, minsan, no, parang nababalik ulit yung relationship. Ganun po yung vengeance ng Lord. Hindi po hindi distraction, kundi restoration. Ni-restore ka, ni-restore siya, binabalik yung mga sa tama, yung mga bunga ng mga dahil sa kasalanan. Kaya kapag ang Diyos po naghahawak po ng justice, walang kailan tayo po, no, ipagkatiwala po natin ang vengeance na po, hindi po mapanira, kundi pinanunumbalik ito. Hindi ito nagiiwan po ng mas maraming sugatan. No, kasi kung gaganti ang Panginoon, edi siya sa kanya naman merong doon naman sa nakasakit sa atin ang may nagkaroon po ng lalim na sugat na imbis na mapalapit sa Diyos, iniisip niya na gumanti ang Diyos para sa atin. So hindi po ganoon, tignan niyo po ito, yung biblical example. Itong mga Israelites dun sa Egypt, yung kwento po na Exodus ay isa pong pinakamalinaw na larawan ng vengeance ng Diyos sa buong kasulatan. Hindi po ito kwento ng isang Diyos na biglang nagalit dun sa paraon. Ito po ay kwento ng Diyos na kung saan narinig yung daing ng mga inaaping bayan, sigaw na umabot sa kanya matapos po yung mga daang-daang taong pananahimik. Ang Israel po ay walang kakayahang gumanti. Wala silang armas, wala silang kapangyarihan, wala silang posisyon, ang mga Israelita. Ang meron lang po sila ay yung iyak at at yun po yung umabot po sa Diyos. Hindi niya sinabihan po ang mga Israel na mag-alsa kayo. Ang sabi niya, ako ang kikilos. Ang sabi po ng Panginoon. Kaya mga salot po, hindi po yun parang parusa. Ito po ay parang system na pagbubuwag doon sa structure po ng pang-api. Sa Diyos-Diyosan po ng Egypt. Sa kapangyarihan po ng paraon at sa sistemang nagpapahirap sa kanyang bayan. Yes na po, hinatulan si pero hindi siya ang sentro ng kwento ng paghihigan niyong vengeance ng Lord. Ang sentro ng kwento ng vengeance ng God ay doon sa Israel na palalayain, pinalabas at ibinalik po ang kanilang dignidad. And that's the story of vengeance ng God sa Israel. Hindi doon sa pero, hindi doon sa Egypt, kundi sa mga Israelites. Kung paano inilabas, gumawa ng hakbang ang Panginoon para sila po ay makalaya. At ito yung pattern po ng Diyos, no? Kapag siya po ay gumagawa, meron pong kasamang paglaya. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay gumawa, sinasabi ng God, the vengeance is mine. At yung galit po na tinutukoy po doon, hindi yung galit dahil yung parang galit na nasa isip natin, dahil nagalit ang Diyos, merong gagawin sa inyo ang Panginoon. Yung galit po na yun, ay meron pong tinatawag na yung righteous na justice ang Panginoon. So meron pong tinatawag na divine justice ang Lord. Kapag sinabi pong galit, yung term po na yun, hindi yung galit na emosyon. Hindi yung galit ng sama ng loob ang Diyos. Kundi yung galit po na yun ay meron pong righteous act and justice ang Panginoon. At yun po dun sa gumagawa. Para magkaroon po ng kaayusan yung mga bagay na nasira. For example, sa atin, sa buhay po natin, na meron tayong may nakataong nakagawa ng hindi maganda po sa atin. May mga nakapagsalita po sa atin. The more na iniisip po natin, the more na inaalala po natin, lalo lang po tayo nasasaktan. At habang nasasaktan tayo, nag-iisip tayo ng paraan, papaano kaya ako?
paano ko kayo ipagtatanggol yung sarili ko sa ganon? Paano ako makakabawi? No, pagka ganun po, ang ugat po noon is galit. Pero ang tinuturo po natin ng Panginoon ay ipagkatiwala na po ang hustisya sa Diyos. Limitado tayo, yes, pero ang Panginoon ay kaya niyang ibalik yung mga bagay na nawala, mga nasira, no? Higit sa lahat, yung buhay po natin, no? Ayaw niya tayong makulong doon sa sama ng loob, kaya tayo po pinalalaya. Pinalalaya ng Panginoon. And God's vengeance always, no po, dinadala po ito, carries deliverance. Ibig sabihin deliverance, pinalalaya, inaalis, no? Inaalis ka sa sama ng loob, inaalis ka sa bigat, inaalis ka sa yung stress, depression, inaalis ka ng Lord John. Hindi siya gumaganti para manakit, gumagawa siya para magligtas. No, hindi ito yung revenge driven. Ito po ay restoration focus. Pag sinabi pong vengeance ng Lord, hindi siya revenge driven. No, yung parang may gagawin ng Panginoon na hindi maganda doon sa nakagawa. So hindi po, restoration po ang focus po ng Panginoon. Paano ka i-restore na nasira? Paano ka i-restore, no? Na alam naman ng Panginoon kung ano yung katotohanan. Alam ng Lord kung paano kayo i-restore. At ganoon din yung taong nakagawa ng mali sa atin. Kaya when God says na leave vengeance to me, bakit po sinasabi noon? Because revenge po, yung revenge ay nagkukurap po ng hurt. Yung vengeance and revenge po ay magkaiba. Na kapag tayo po ay gumanti, unti-unti tayo nagiging katulad po ng mga nanakit sa atin. Kaya yung sugat na hindi natin pinagkatiwala sa Diyos, unti-unti po yung nagiging lason. No, hindi lamang sa damdamin, kundi sa buong pagkatao mo. No, the more na gumaganti tayo, nagiging kagaya tayo ng mga taong nakakasakit sa atin. Kaya ang galit po ay nagiging lens na natin kung paano natin tinitignan ng tao, kung paano natin tinitignan ang mundo, at maging ang ating mga sarili. Ang mga mata po natin ay nagiging puno ng parang naiirita tayo, no? Ang isipan po natin ay nagiging parang pugad po ng mga alaala ng mga pagkasakit. Puso natin ang nagiging nagkakaroon po ng panibagong parang nakikipaglabang ka lagi yung puso mo at sa huli, hindi natin hinahanap yung hustisya, kundi paghihiganti. At sa prosesong ganon, tayo rin po ay nasasaktan at nagiging bihag po tayo ng sarili nating emosyon. Kaya ang masaklap, ang paghihiganti po ay parang pangako na magpapalaya sa atin. Pero ang katotohanan, ito ay unti-unting nagkakadena sa ating pong puso at isipan. Kaya naghahanap tayo ng kalayaan sa pamamagitan ng pinsala ng iba. No? Sinaktan ako, gagawa rin ako, sasaktan ko rin siya. Pero ang ending po nun, kinakadena mo yung sarili mo. No, yung sarili mo doon saan, binibiyag mo yung sarili mo sa sarili mong emosyon. At kapag tayo po naghahanap ng kalayaan sa pamamagitan po ng pagkasira ng iba, tayo rin po ay nalulugmok. Kaya sinabi ng Diyos, hindi niya gusto na ang biktima ay magiging susunod na tagapagpalaganap ng sakit. Kaya yun yung isang bagay na naisang pa. Kaya ang utos niya, huwag gumante. No? Huwag nang gumante, no, na parusao, parang parusa dun sa biktima. Ito po ay ang ginagawa ng Panginoon ay isang protection sa ating pong puso. Ibig sabihin, nung sinasabing huwag nating gantihan ng masama, yung nakagawa ng masama sa atin. Isa pong paalala at utos po yun na proteksyonan natin yung puso natin. Na kapag sinabi ng Diyos, ibigay na natin sa Kanya. Ito po ay imbitasyon na dalhin sa Kanya yung bigat na hindi mo kayang dalhin. At hayaan na po na ang Panginoon na walang kapintasan ang humawak. Ito ay divine security para sa puso po nating sugatan. Isang paanyaya na lumalabas tayo doon sa paikot-ikot na galit at paghihiganti. So unawaan po natin na yung paghihiganti po ay hindi po pagpapalaya. No? Ayaw ng Panginoon na yung naging biktima ay siya rin po yung magpapasa at magpapalaganap ng mga maling bagay. Na biktima ka, gumanti ka, parang tinutuloy mo. Naging
naging kasangkapan ka na paggawa ng mga palaganapin yung pagbibigay ng sakit ng kalooban din sa iba. So yun po yung nangyari kapag paghihiganti. Kaya sinasabi ng Panginoon, leave vengeance to me. Huwag niyong ilagay sa inyong kamay, no, ako na ang bahala. Bakit pa sinabi ng Panginoon noon po yon? Dahil alam ng Diyos, no, nakita niya yung whole story. Isa sa pinakamalakas at na rason kung bakit kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos sa kanyang hustisya ay dahil po na nakita niya po yung kabuuang kwento. Alam ng Diyos yung kabuuan ng story. No, tayo po, limited po tayo, nakikita lamang po natin yung isang eksena, isang salita, isang pagkilos. For example, nagsalita sila sa atin ng hindi maganda, yun lang yung nakikita po natin. No, may ginawa sila ng hindi maganda sa atin, yun lang ang nakikita natin. Pero ang Panginoon, nakikita niya yung buong picture. Bakit ginawa ng taong yun? Mayroong pinanggalingan kung bakit niya ginawa yon. May dahilan kung bakit ginawa yon. So nakikita ng Panginoon. Pero tayo, nakikita lang natin yung naging aksyon, yung naging salita, yung naging kilos, at yung naging sugat na meron po tayo. Pero ang Diyos po ay nakikita niya yung buong story, no? Na ang tao po ay kung ano yung nakaraan ng tao, bakit niya nagawa yon, kung ano yung motibo ng tao, no, kung ano yung hindi nababanggit at ano yung nagiging epekto dun sa inaharap. Kaya ang kanya pong paghusga po ay perfecto dahil walang tinatawag na blind spot, no? Walang bias, walang oversight. Kaya ang sinabi ng Diyos na sa Isaiah 55 verse 9, hindi po ito simpleng pangako, no, kundi ito yung paalala. Ang sabi ng Panginoon, my ways are higher than your ways and my thoughts than your thoughts. So hindi niya nakikita yung mundo na ginagalawan po natin na parang limitado, no, kundi nakikita niya ito sa kabuuang konteksto, no, parang sa prinsipyo ng katarungan at kabanalan. Doon po niya nakikita po yung sitwasyon po natin. Kaya kapag pinagkatiwala natin sa Diyos yung justisya, pinagkakatiwala natin ito isa sa mga pinakatamang paraan, no, kung saan ang Panginoon meron pong perfect timing, perfect righteousness. Ang ating pong mga limitadong mga impulsive na action ay napapalitan po ng divine wisdom at eternal perspective. So ganun po yun, no? Dahil nakikita ng Diyos ang kabuuan, ibigay natin sa Panginoon. No? Pwedeng nasabi lang yon, may pinaggalingan din, nakagawa sila ng masama, meron ding dahilan kung bakit nagawa ang masama. So, pagkatiwala po natin sa Diyos. Ano pa, bakit po natin pagkatiwala? Because trusting God brings peace. No, meron pong kakaibang himala kapag ito po ay pinagkatiwala natin sa Diyos na kapag sinabi natin ikaw na ang bahala. Yes, hindi nawawala yung alaala ng sakit, hindi tuloy yung nawawala yung sugat, pero yung bigat, no po, yung bigat ay bumababa sa balikat. May kapayapaan na pumapasok sa puso na hindi makakamtan po sa sariling paghihinti. Maybe na-experience na natin yan, Lord, ikaw na bahala, wala na akong gagawin pag nagkakatiwala ko na sa inyo. Ang una pong nakakatanggap ng benepisyo ay tayo kapag hindi ka gumaganti. Why? Kasi yung bigat na meron ka, bumababa at nagkakaroon ka ng peace sa puso mo. Kaya yung kapayapaan na ito po ay hindi po produkto po ng revenge o paghihiganti, kundi bunga po ng pag-surrender. Saan? Sa ating pong Diyos na siya po ang pinakamakapangyarihan. Kaya pag binitawan po natin, no, yung karapatan nating gumanti at binuksan natin yung pinto para sa Diyos na siyang kumilos. At kapag ang Diyos na ang gumagawa, ang ending po nun ay hindi pagkawasak, kundi pagpapanumbalik, paglaya, at kapahingahan po ng ating pong mga kaluluwa. Kaya tandaan po natin na po, ang kapayapaan po ay hindi natin makikita sa pagganti, but saan natin masusumpungan? In surrender. Kapag pinili po natin yung pagsuko, ang puso po natin nagiging malaya. No?
Ang isip po ay nagiging malinaw at ang buhay po ay nagiging parang platform po ng blessing. Na hindi ito parang bitter cycles na kung saan ito yung tunay po na mensahe po ng vengeance is mine. Ang hustisya ay hindi lang para sa pagpaparusa, kundi para sa kalayaan, para sa kapayapaan, para sa restoration ng bawat pusong sugatan. And that's the real meaning po ng vengeance is mine. Na po, hindi po dito hindi sakop po ng vengeance po yung na sirain din yung buhay ng taong nakasira sa atin, no, na kung saan yung taong nakagawa ng mali sa atin ay may mangyaring masama. Hindi ganun po ang vengeance ng Lord. Kundi pinalalaya tayo, inaayos tayo, nire-restore tayo yung puso po natin. Ganun po ang galaw po ng Panginoon. Kaya ano pong kailangan natin gawin? Ang unang hakbang po sa kalayaan, kung tayo po ay nandun sa ganung sitwasyon, no, sa galit at paghihiganti, tanggapin po natin ang katotohanan na nasaktan ka. Hindi ka tayo pinagagalitan ng Diyos, no, dahil sa sugat na dala mo, kundi sa halip, iniimbitahan ka niya na harapin mo, aminin mo yung sakit sa Kanya, sabihin mo sa Panginoon. Kasi the more na tinatago natin yung sugat, no, sa ilalim ng mga ngiti natin, sa ilalim sa social media, o sa parang pinagwawalang bahala natin sa paligid natin, yung sugat po na yun lumalala at nagiging lason sa puso natin. Na inaalok ng Diyos, ng Panginoon, narito ako, anak, sabihin mo sa akin yung bigat mo. Ngunit kapag inalay natin ito sa Panginoon, yung sugat natin sa Diyos, meron pong pag-asang paghilom. Ang Diyos lang po ang makapaghihilom sa atin. Pag inilagay mo na sa kamay ng Panginoon ang hustisya, kasunod po nun yung paghilom ng Panginoon. Hindi lang po basta tinatanggal yung emotional na bigat, tinatanggal din yung posibilidad na ang galit, puot at paghihiganti ay maging tinatawag na identidad, yung identity mo, no? Yung acknowledgement ay parang paglabas ng sugat dun sa operating table na maaaring masakit, pero ito yung simula ng tunay pong paggaling. Para ka nang galing sa operating room, naoperahan ka, naroon lang yung sakit, pero yun na yung simula ng paghilom. Kaya tanungin po natin yung sarili po natin. Meron bang nakatagong galit, sama ng loob na nagpapabigat sa puso po natin? Po, ipagkatiwala po natin sa Diyos ito at ibigay po natin sa Panginoon ang bagay po na yan. Ano po yung dapat po natin gawin? I-release po natin, no? Ang isa pang hakbang po ng pagpapakawala sa yung karapatang gumanti. No, kapag sinabi mo sa Diyos, Lord, pinapakawalan ko na ang karapatang kong gumanti. Hindi ibig sabihin po na parang binabaliwala mo yung nangyari. Hindi mo sinasabi na tama yung ginawa ng tao sa'yo. Sa halip, inaangat mo yung sitwasyon doon sa mas mataas na hukom ng isa sa mga pinaka-perfect na judge, na justice at perfect timing, no? Na ang Panginoon po ay pagbibigay po ay isang malakas na aksyon ng pananampalataya. Parang, Lord, sige na, sa'yo na. Parang tayo po'y nananampalataya sa Panginoon. Pinapakita po natin na pinipili nating hindi maging bihag ng galit ng sama ng loob. Kapag pinakawalan mo yung nais mong paghihiganti, binubuksan mo yung puso mo para sa divine intervention. Ang Diyos po ay merong kakayahang ibalik ang tama sa tama. Ano po? Ipanambalik yung dignidad at palitan yung sakit po ng kagalakan. Kaya isipin po natin, no, yung mga bawat pagkakataon na pinakakawalan po natin yung galit natin. No, siguro sa atin may mga ganun tayo naging aksyon. Ano po yung naging resulta? 'Di ba mas lalong gumulo, lalong lumala. Kaya ito po ay pinto ng pagbubukas para sa pagpapala, kapayapaan at restorasyon. No po, kaya yun ang kailangan natin, surrender natin sa Lord. Ito po ay isang supernatural na action na lumalampas dun sa natural emotion po natin. Yes, kung mabigat, kung bigat ang pag-uusapan, kung hindi mo naman kayang masolusyonan sa sarili mo, i-release mo, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Trust God's justice and timing. Yung panghuling hakbang ay pwede natin pagkatiwala hustisya sa Panginoon. Maraming tao po yung nahuhulog sa bitag po ng impatience. Sinasabi po nila, kung hindi ko gagawin, walang mangyayari. Ngunit ang hustisya ng Diyos ay hindi po based sa pressure o emotion.
Ang justice po ng Panginoon ay palaging tama, palaging makatarungan, at laging merong eternal perspective. Hindi po nahuhuli ang Panginoon. Hindi rin siya nagkakamali. Ang kanya pong timing ay meron pong kasamang karunungan, may kabutihan at pagmamahal. Siguro sa mga panahon yon, sa mga panahon na to, hindi mo nakikita. Hindi mo pa nakikita yung galaw ng Panginoon. Pero ang katotohanan, gumagawa na siya kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Maaaring hindi natin makakita agad yung resulta sa ating mga mata. Ngunit sa uli, lahat ng bagay ay nilalagay ng Diyos sa tamang lugar, sa tamang oras. So doon natin makikita ang lahat yung perfect timing ng Panginoon. Nung pinagkatiwala mo, biglang dumating yung ganito, may opportunity ganito. So may mga ganong sitwasyon. At walang aksidente sa lahat na yun. Yun po ay gawa ng Panginoon at kilos ng Panginoon. Kaya kapag sinubukan po natin kontrolin yung timing sa paraan ng ating justisya, madalas lumalala po yung sakit at nagiging lason ng galit. Ngunit kapag sinabi ng Diyos, sinabi mo sa Diyos, Lord, ikaw na ang umawak, mayroong himala sa puso po natin. Nawawala yung bigat, nagkakaroon tayong kapayapaan, yung peace na ito ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi bunga ng surrender natin, pananampalataya at pagtitiwala sa isa na kung saan sa ating pong Panginoon. Kaya tandaan po natin na yung human revenge po, ang resulta nito ay ma-destroy. Pero yung God's vengeance, ang result po nito ay ma-restore. Revenge po, pag sinabing revenge, susuklian mo yung sakit na meron ka dun sa taong nakagawa sa'yo. Pero pag sinabi pong God's vengeance, God's justice, make things right. Ibig sabihin, naayos ng Panginoon. Kaya ang vengeance is mine po ay hindi nangangahulugan, ito po ay nangangahulugan that we can rest. No? Pwede tayong magpahinga sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang mag-ayos po ng lahat. Kaya yun po yung vengeance na po ng Panginoon. Hindi natin ito kinukote para makaganti ng tayo ng pangit doon sa taong nakasakit sa atin. Hindi natin kinukote na ang paghihiganti ay sa Diyos. No? Hindi, yun po ay parang isang curse na parang ine-expect natin na pwedeng may mangyaring hindi maganda sa tao. No, hindi po ganoon magiging kilos ng Lord. Ang magiging kilos po ng Panginoon is to restore. Kita niyo na ewan ko kung may mga naka-experience kayo. Yung taong nakasakit sa inyo, pinagkatiwala niyo sa Diyos, ilang taon nang lumipas, tapos pinagtagpo kayo ng ulit ng Panginoon. At yung pagtatagpo na yun, parang na-release yung bawat isa at nakaroon kayo ng kapagpatawaran. And that's the justice of God. Hindi para sirain yung buhay ng isa't isa, kundi i-restore. Yes, hindi pinababayaan ng Panginoon yung mga maling hakbang, mga maling pangit na nangyayari sa atin. Hindi yun pinalalampas ng Panginoon. Kaya kung may pangit pong nangyari sa atin yun, sinusuklian ng Diyos yun na maganda. Inaayos ng Diyos yung mga nawawala. Tinatama ng Diyos yung mga nasira kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Kaya kapag pinagkatiwala natin sa Diyos, wala pong talo. Tayo pa rin po ang nagtatagumpay. Kaya yun po, no, isang paalala, no, yung mga talata pong yun ay hindi po gamit upang parang sumpain yung ating nakasama ng loob sa atin. No, kundi pinagkakatiwala natin sa Lord sa lahat, inaalaw natin na Panginoon, hindi na ako gaganti, gusto kong maging malaya, ikaw ang mag-aayos po ng lahat. At mahusay po ang Diyos pagdating po sa ganyan larangan. No, ayusin yung mga sira, itama yung mga hindi tama, at ibalik yung mga nawawala. Kaya salamat po sa Panginoon, no? Nawa po ay nakita po natin yung mensahe tungkol po sa vengeance is mine. Na ang una pong concern ng Lord, pag sinabing vengeance is mine, ay hindi makaganti doon sa taong nakasakit sa iyo, kundi i-restore ka una. Ibalik yung mga bagay sa iyo, tanggalin yung mga sama ng loob mo at ibalik ka sa tamang posisyon mo at makita mo yung galaw ng Panginoon, yung bunga ng pagtitiwala natin sa Panginoon. At nawa po, naunawaan po natin yung mga salita pong ito. Tayo po yung manalangin, Panginoon, nakita mo yung bawat sugat, luha. Minsan siguro yung kawalan po ng hustisya. Pero ngayong araw po, pinipili namin magtiwala sa iyo. Pinapakawalan po namin yung galit at tinatanggap namin yung kapayapaan. Ikaw po ang aming hukom, tagapagtanggol.
at tagapanumbalik. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat. Amen. Amen. Amen.